Unang-una, nagulat pa ba kayo dito sa additional findings, quote-unquote, ni Senator Amy Marcos? Okay, bilang Attorney Claire Castro Okay, hindi. up to you. Up to you. Hindi ako nagulat. Bago pa man siya nag-hearing, meron siyang pinakitang video, right? Di ba? Yeah. Doon pa lang sa video, alam mo na kung ano ang kahihinatnan ng hearing. Pangalawa, nagkaroon siya ng ano yon, yung parang preliminary findings. Yeah, initial findings sa pinalabas niya. Initial findings. After the first hearing yan, ha? Yes. Nandun na. 'Di ba? Samantalang sabi nga natin, ang puna ko kasi doon, may mga eksperto siyang isang eksperto siyang kinuha, pero hindi naman niya kinuha yung mga ekspertong nadidinig na natin dito, Christian. Patungkol do sa pagpapaliwanag ng RA 9851, pagpapaliwanag na tama lang yung pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Wala siyang kinumbidang ganon. Ang nakumbida niya, the way I see it, yung papabor doon sa gusto niya madinig. So hindi ako nagtaka kung ba't ganun yung fight. Pero yung kiniklaim niya na meron daw talagang effort para pabagsakin yung mga Duterte, parang tinitake out siya nitong administrasyon para mawala sila sa eksena dito sa paparating na May 2028 presidential election naman. Anong tingin niyo ron dun sa ganung claim ni Amy Marcos? Of course, hindi yun, walang katotohanan yun sa akin. Unang-una, Christian, yung kaso sa ICC sinampa 2017. Wala pa si Pangulong Marcos sa posisyon. Ang mga kasong ito iniimbestigahan na, wala pa, hindi pa nakakapanumpa. 'Di ba? Ibinalik yung pag-investigate ng prosecutor Dahil tandaan natin 2021, 2021 nag-request ang gobyernong Duterte na itigil muna. Ni-request to meron silang motion. Yeah. Itigil muna yung pag-iimbestiga. Kasi kami nang gagawa dito, kami nang magtatrabaho, pinagbigyan sila noon ng ICC prosecutor. Pinagbigyan. Yeah. Hindi nakita. Yung undertaking nila na mag-i-investigate sila tungkol sa EJK, hindi naganap. Kaya sabi, 2022, that's June, wala pa si Pangulong Marcos, di pa nakakapag-oath. Hindi, itutuloy na namin. Kasi walang kami nakita na pag-iimbestiga sa nangyaring EJK. So, yun ba masasabi na ang Pangulo o ang gobyerno ngayon, ang dahilan ng pagdala sa kanila sa ICC ay para pabagsakin ang Duterte? Kung meron man dahilan na nangyayari sa kanila ito, Christian, ito ay dahil ginawa nila ito. May mga complainants na sila ang itinuturo sa malagim na sinapit nila sa EJK. So sila yung pinagmulan. Kung wala namang ganitong issue mo, Christian, kung wala namang complainant, walang kaso sa ICC, sino ba magsusurrender sa kanila sa ICC? Wala. So sa kanila nagsimula ito. Pero what do you think? Ano ba yung nakikita yung real purpose dito ni Amy Marcos for coming out with this additional findings and of course by holding these hearings in the first place? Unang-una, para masira ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Bakit? Meron siyang ibang kinakatigan, meron siyang ibang kinakampihan. Kitang-kita naman yan, hindi na kailangan i-memorize yan. Para masira, ipapakita niya na mali ang ginawa ng Pangulo, ng gobyerno, ng pamahalaan sa pag-surrender kay Pangulong Duterte sa ICC. Samantalang sinabi na ng mga concerned na cabinet secretaries, cabinet members na ang ginawa nila ay naaayon sa batas. Nadinig na rin natin to kay dating Supreme Court Justice, Justice Corona, Justice Carpio. Sinabi niya, inaliwanag niya, kung ano ba yung RA 9851, bakit iginigiit pa rin yung kanyang sariling findings na may pagkakamali. Tandaan natin, meron pang pending case sa Supreme Court. At ito ay yung case of first impression. Yeah. So wala pa nangyayari itong klaseng kaso. So walang pwede magsabi na may nilabag ang mga officials natin ng gobyerno. So maliwanag, for me, ang nakikita ko, masira mismo ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Pangalawa, para makahakot ng mga tao na maaari maniwala sa kanya.
Pangatlo, pwede ba itong maging dahilan para ma-convince kung ano maaaring maging kahihinatnan ng kaso sa Supreme Court? Pang-apat, although alam ko hindi man mako-convince sa Supreme Court justices, of course, hindi. Pero nakaka-influence ba? Pang-apat, para mapigilan, the way I see it, para mapigilan ang mga susunod na pag-aresto. Dahil sasabihin niya, lahat ng pag-aresto, mga susunod na pag-aresto, mali. Okay. Pag-usapan natin mamaya, no? Kasi meron din siya pinalutang na mga meron na raw susunod. Pero the way she framed it, sabi niya, there are rumors. Parang naglalagay siya ng escape route, no? Pero mamaya natin pag-usapan yung Attorney Claire. Nabanggit mo na ang target dito para sirain yung administrasyon ni BBM. So, basically, target niyang sirain yung sarili niyang kapatid. Ayokong mag-speculate na sarili niyang kapatid na gusto niyang sirain, pero mukhang ganun. Okay. Kasi ang susunod na tatanong ko sana, how does the president feel about this? Kasi hindi naman ito yung unang pagkakataon na hindi lang siya basta-basta tinutuligsa ng kanyang kapatid at lumalabas, ginigiba siya mismo. Sabi niyo nga, para masira yung kanyang administrasyon. Sino may head ng administrasyon? Yung kapatid niya, di ba? So I'm curious, how does the president feel about this? Siguro makikita niyo naman yung body language kanina nung siya ay tinanong patungkol dito. Ang sabi niya, nirerespeto niya yung opinion ng kanyang kapatid, pero he disagrees. So, sa body language, kung mababasa mo, syempre disappointed. Sa sarili niyang kapatid, disappointed. Ang sagot niya, di ba, no? Ganun kasi si Pangulong Marcos. Sa ilang araw or 2 buwan pa lang kaming nagkakausap, nagkakasama sa mga meetings, hindi ko napakinggan si Pangulong Marcos na may sinabi siyang masama kay Senator Amy Marcos. Really? Talaga? Walang side comment Really? whatsoever? Wala talaga. Minsan ngingiti lang yan. Ito lang yung nakikita ko, ha. Ito, personal kong sasabihin kung ano lang yun ang witness ko. Kung may ibang tao na nakaka-witness sa kanyang damdamin, hindi ko na alam. Ito lang yung sa akin. Ito yung nakita ko. Pag nababanggit yung pangalan ng Senator Amy, tatawa lang yan. Pero kanina sa body language niya, sinabi niya he disagrees. I think disappointed siya. Okay. Sa ginawa Kasi ng kapatid. entitled daw yung mga tao sa kanilang opinion, pero sabi niya, I disagree. Para masyadong polite sa bigat ng mga binitawan na salita nitong si Senator Amy Marcos. Kasi Ngayon, ganun talaga siya, Christian. Kasi siguro at the time na hindi ko pa siya nakakasama, minsan iba yung impression mo lalo na pag sinisiraan siya, di ba, ng iba. Pero pag nakasama mo siya, yun talaga siya. Pero yun ba? Napaka-polite. Pero some people might construe it as weakness on the part of the president kasi masyadong mabait to others, baka sabihin masyadong malamya. Ang bigat ng mga kalaban niya, mga Duterte. At kakampi ng mismo mga Duterte, di ba, si Sara mismo sinabi, papapatay siya. Tapos ang kakampi sarili niyang ate. So, anong tugon niyo ron doon sa impression ng iba na mukhang weak to? Di ba, ito yung binabanggit ni Digong before, weak leader yan. Hindi naman lahat na mabait, weak. Di ba? Ang pagiging mabait, hindi naman nagpapakita ng isang weakness. Mabait ka kasi maganda yung puso mo. Ayaw mong isipin na napaka-negatibo mo. Minsan yan nagpapalakas sa isang tao dahil hindi niya titignan na isang tao na negatibo para madiskaril ang trabaho mo. Kapag dire-diretso ka lang sa trabaho mo, kahit may mga pumipinta sa'yo, dire-diretso lang, hindi ka mahihinto. Di ba? Hindi ka madidistract. So yun yung nakikita ko sa Pangulo, hindi siya nadidistract, dire-diretso lang siya sa pagtatrabaho at lahat ng gusto niyang gawin, kanyang mga aspirations, sa kanyang goals para sa taong bayan, sa tao, gagawin niya. Kaya hindi siya madidistract ng kahit anumang pananalita, negatibo. Kasi yun siya. Hindi siya yung tipo ng tao na pagka pinintasan, biglang mura agad ang ibibigay sa'yo o kaya sasalpakan ka ng mansana sa bibig para umabot hanggang lalamunan para mamatay ka. Hindi siya ganon. Magkaiba sila. Okay. Pero in terms of impact, no? Kasi sabi niyo talagang para sirain yung kanyang administrasyon. How do you assess the impact? Mukha bang merong epekto ito dito sa administrasyon ninyo? Impact? Si Senator Amy Marcos? Yung ginagawa ni Senator Amy. Lalo, talagang tumawid na siya doon sa kampo ng mga Duterte
Si Sara nga, 'di ba? On record, 'di ba? Ipapapatay daw niya yung pangulo. Ako sa tingin ko, wala siyang epekto sa Pangulo. Kasi na-justify naman ng pamahalaan ng administrasyon kung bakit ba nila sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Sana wag kalimutan ni Senator Amy, kung panigtatanggol niya dito ay ang dating Pangulong Duterte, paano yung mga maraming Pilipino na nabiktima na siya nag-file ng complaint sa ICC? Filipino yon, mga Pilipino, hindi banyaga. So mukhang kinakalimutan niya yung concern ng mga tao di umanong biktima ng EJK dahil ang tutok ng mata niya sa iisang tao lang.